nada me devuelven a mi niña, con nada me devuelven a mi niña, porque mi niña es lo más precioso que puedo tener, mi niña. Noong 2020, sumiklab ang balita na nagbigay ng isang matinding kahihiyan sa loob mismo ng US military. Bagamat madalas pinapakita sa mga pelikula bilang matatapang na tagapagtanggol ng mundo, isang trahedya ang nagdulot ng matinding batikos sa kanila. Isang babaeng sundalo ang paulit-ulit na pinagsamantalahan ng dalawang opisyal sa loob ng militar. Ang mas masahol pa, siya ay pinaslang, hiniwalay at ibinaon sa semento sa isang liblib na lugar. Sino kaya ang mga salarin sa likod ng malagim na insidenteng ito at anong kaparusahan ang kanilang haharapin? Ang lahat ay nagsimula noong June 2020 nang ang isang lalaking naninirahan sa estado ng Kentucky, USA ang kusang loob na nakipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad upang iulat ang isang kakaibang insidente sa isang kalapit na masukal na kagubatan. Ayon sa kanyang salaysay, nakakaamoy siya ng isang matapang at mabahong amoy na ilang araw nang nananatili sa kagubatan. Ang amoy ay nagmumula sa isang lugar malapit sa ilog. Ito'y isang puok na bihirang dalawin. Kasabay nito, isang saksi naman ang nag-angking nakakita ng isang taong tila nagtatangkang ibaon ng isang kakaibang bagay sa lugar na iyon. Ang hugis ng bagay ay halos kahawig ng isang tao na nagtulak sa kanya na maghinalang ito ay isang maingat na tinatagong pagpaslang. Agad-agad, pagkatapos matanggap ang impormasyon noong June 30, 2020, isang espesyal na pangkat ng investigasyon mula sa militar ng US ang mabilis na dumating sa lugar upang makipag-ugnayan sa lokal na pulisya para magsagawa ng investigasyon at linawin ang kaso. Sa pamamagitan ng masusing paghahanap, natagpuan nila ang labi na nakahiwalay at malalim na inilagay sa ilalim ng lupa. Ang labi ay hinati sa ilang bahagi. Pagkatapos ay maingat na itinago sa pamamagitan ng pagwiwisik ng apog at pagbuhos ng semento sa ibabaw nito upang mapabagal ang pagkabulok. Ang mga pamamaraan na ito ng pagtatapon ay nagpapahiwating na ang salarin ay may malinaw na pag-unawa kung paano pagtakpan ang insidente at maaring nakagawa na ng mga katulad na gawain noon. Gayunpaman, ang pagkabigla ay lalong tumindi nang sa kalapit na lugar ay natuklasan pa ang dalawang buto na inilibing din sa katulad na paraan. Ang distansya sa pagitan ng tatlong labi ay ilang hakbang lamang. Ito'y nagpahiwating na mas seryoso ang kaso kaysa sa unang inaakala. Ang sabay-sabay na pagkakadiskubre ng maraming labi sa loob ng isang maliit na lugar ay mariing nagmumungkahi na ito ay hindi lamang isang simpleng pagpaslang kundi posibleng bahagi ng isang organisadong pag-uugali. Matapos ang paghukay, ang mga labi ay dinala sa isang forensic center para sa DNA testing at pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Hindi nagtagal, kinumpirma ng militar na ang isa sa mga biktima ay si Private Vanessa Guillen. Siya ay isang 20 years old na babaeng sundalo na misteryosong nawala noong April 22 habang naka-duty sa Fort Hood Military Base sa Texas. Noong una pa man, ang kanyang biglaang pagkawala sa loob ng pinakamalaking base militar sa Estados Unidos ay mabilis na nagdulot ng pagkabahala at alarma sa kanyang mga superior. Ayon sa mga impormasyong nakalap noong araw na iyon, si Vanessa ay nakatalagang magsagawa ng isang gawain sa bodega, alinsunod sa hinihingi ng kanyang unit. Gayunpaman mula ng sandaling iyon, siya ay misteryosong nawala na parang bula, nang walang anumang malinaw na bakas. Nang sumapit ang gabing iyon, agad napansin ang pagkawala ni Vanessa sa roll call. Dahil kilala siyang mahigpit na sumusunod sa mga patakaran at hindi kailanman umaalis sa kanyang tungkulin ng walang pahintulot. Isang internal investigation team ang ipinadala sa bodega kung saan huling naiulat na naroroon si Vanessa. Subalit ang tanging nakita nila sa lugar ay ang mga susi ng bodega at ang kanyang military ID card na naiwan. Walang telepono, wallet o anumang personal na gamit sa pinangyarihan. Ang pag-iwan sa ID card ay nagtulak sa ilan sa loob ng unit na maghinalang maaring umalis si Vanessa ng mag-isa o kaya'y tumakas. Gayunpaman, nang makipag-ugnayan ang militar sa pamilya ni Vanessa upang ipaalam ang sitwasyon, lubos na nabigla ang kanyang mga magulang at hindi nila matanggap ang teoryang ito. Sinabi nila na ang kanilang anak ay malakas, determinado at responsable at hindi kailanman naalis ng barracks nang hindi nagpapaalam
o nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Kung may nangyari man talaga, tiyak na hahanap siya ng paraan upang ipaalam sa kanyang pamilya. Ang matagal na kawalan ng komunikasyon ay unti-unting nagpawi sa hinala ng kusang loob na pag-alis na napalitan ng lumalaking pangamba na si Vanessa ay napahamak. Sa puntong iyon, nagpasya ang kanyang pamilya na maglunsad ng isang kampanya na nananawagan sa suporta ng komunidad, umaasang makakakalap ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan o kinalalagyan. Nag-organisa rin sila ng mga prayer vigil, press conference at patuloy na hinimok ang militar at media na makialam at alamin ang katotohanan. Ngunit ang hindi inaasahan at nakakapanghinayang na balita ay dumating sa pagtatapos ng Hunyo, nang opisyal na kinumpirma ng militar na ang nakahiwalay nga na nakita sa kagubatan ng Kentucky ay si Vanessa Guillen. Ang balitang ito ay lubos na sumira sa puso ng kanyang pamilya. Ito'y dumurog sa anumang natitirang pag-asa nila. Ang katotohanan na isang aktibong babaeng sundalo ang pinaslang malapit sa Fort Hood Military Base ay nagdulot ng malawakang pangamba at pagkabahala sa publiko. Ang base na ito na kilala sa mahigpit na sistema ng seguridad ay nagpahirap na paniwalaan na ang isang ganitong kaseryosong insidente ay maaring mangyari. Ang pulisya ay nagsagawa ng masusi at maingat na investigasyon na nagsimula sa autopsy ni Vanessa. Ang pagsusuri ay naglalayong hindi lamang tukuyin ang sanhi ng pagkasawi, kundi pati na rin ang paghahanap ng anumang mga ebidensya na maaring magbigay linaw sa pag-usad ng kaso. Nang suriin ng mga forensic expert ang labi, natuklasan nila ang isang mahalagang detalye. Mayroong mga bakas ng puting likido sa labi ni Vanessa na nagdulot ng hinala na maaring siya ay pinagsamantalahan bago pinaslang. Ang pagkakadiskubring ito ang nagbago sa direksyon ng investigasyon na nagtulak sa mga investigador na pagtuunan ng pansin ang pagtukoy sa anumang mga insidente ng sexual na pang-aabuso na maaring nangyari bago ang pagkasawi ni Vanessa. Kasabay ng natuklasang ito, nagpasya ang ahensya ng investigasyon na magsagawa ng inspeksyon sa loob ng lugar ng militar. Ito'y sa Fort Hood. Gayunpaman, ang pag-iimbestiga sa lugar ng militar ay hindi madali. Ang seguridad ng impormasyon sa militar ay lubhang mahigpit at ang lahat ng investigasyon ay kinailangang sumunod sa mahigpit na mga pamamaraan ng kontrol. Dahil dito, naharap ang mga investigador sa maraming hadlang sa pagkolekta ng impormasyon. Nahirapan sila makakuha ng mga records, personal na impormasyon ng mga sangkot na sundalo at nakaranas ng kakulangan ng kooperasyon mula sa ilan sa loob ng militar. Nang tila huminto na ang lahat, isang hindi inaasahang pag-usad ang nangyari. Ibinunyag ng pamilya ng biktima na 3 buwan bago ang kanyang pagkawala. Tumawag si Vanessa sa bahay at ipinaalam sa kanila na siya ay inabuso ng 2 opisyal ng militar. Ang nakakagimbal na impormasyong ito ay agad na nagdulot ng pagkabahala sa mga sumusubaybay sa kaso. Sa militar, lalo na sa malalaking base tulad ng Fort Hood, ang pang-aabuso ay mahigpit na pinagbabawal at itinuturing na imposibleng mangyari. Inamin ng pamilya ni Vanessa na bagamat nagbahagi siya ng ilang negatibong karanasan sa loob ng militar, pinili nilang huwag itong ibunyag sa publiko o sa mga otoridad noong una dahil na rin nais nilang protektahan ang dignidad at kaligtasan ng kanilang anak. Natakot din sila na kung ang impormasyon ay isa publiko, haharap si Vanessa sa matinding paghihiganti mula sa militar. Gayunpaman nang malaman nila ang kanyang pagkasawi, wala na silang ibang pagpipilian, kundi ibahagi ang mahalagang impormasyong ito sa mga investigador. Napagtanto ng mga otoridad na ito ay isang napakahalagang detalye, kaya nagpasya silang humiling ng search warrant upang magsagawa ng mas detalyadong investigasyon sa lugar ng Fort Hood. Sa panahon ng investigasyon at pagsusuri, isang internal source ang nagbigay ng isang mahalagang balita. Ayon sa source, noong araw na nawala si Vanessa, inutusan siyang pumunta sa bodega upang suriin at beripikahin ang mga serial number ng armas ayon sa hinihingi ng militar. Gayunpaman, habang isinasagawa ito, direktang nakasalamuhan ni Vanessa ang isang sundalong African-American na nagngangalang Aaron Robinson. Ang impormasyong ito ay agad na nakakuha ng pansin ng mga investigador dahil si Aaron ang huling taong nakipag-ugnayan kay Vanessa bago siya misteryosong nawala. Napansin na pagkatapos ng pagtatagpong ito, siya rin ang tanging taong hindi lumalabas sa anumang security camera footage sa lugar ng militar.
Hindi lamang ito nagdulot ng hinala kundi isa ring kakaibang senyales dahil ang mga security camera sa base ng Fort Hood ay gumagana 24/7. Sakop nito ang malawakan na mahalagang lugar, kabilang na ang bodega ng militar kung saan naka-duty si Vanessa. Ang kawalan ni Aaron sa mga video na ito ang nagtulak sa mga investigador na questionin ang kanyang posibleng pagkakasangkot sa kaso. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang babaeng saksi ang hindi inaasahang lumantad at nagbigay ng mahalagang impormasyon. Sinabi ng babaeng ito na alam niya ang katotohanan sa likod ng kaso ni Vanessa at direktang itinuro si Aaron Robinson bilang sangkot sa misteryosong insidenteng ito. Ang babaeng lumantad upang ibunyag ang nakakagimbal na impormasyon ay nagngangalang Cecily Aguilar. Si Aguilar ay hindi isang sundalo kundi isang sibilyan. Subalit mayroon siyang romantikong relasyon kay Robinson. Kaya naman ang kanyang testimonya ay naging lalong mahalaga sa proseso ng investigasyon. Sa isang interview sa mga investigador, hayagang inamin ni Aguilar ang isang nakakapangilabot na katotohanan. Si Robinson ang direktang pumaslang kay Vanessa Guillen. Ayon sa pahayag ni Aguilar, noong araw na iyon, nakipagkita si Vanessa kay Robinson upang pag-usapan ng trabaho gaya ng dati. Gayunpaman, nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan nila. Ang dahilan umano ay natuklasan ni Robinson na si Vanessa ay may malapit na relasyon sa isa pang opisyal sa unit na nagdulot sa kanya ng pagkapahiya at pagkawala ng kontrol. Bagamat hindi tumagal ang pagtatalo, sa bugso ng damdamin at hindi mapigilan ang sarili, biglang sinugod ni Robinson si Vanessa. Sa pagsisikap ni Vanessa na ipagtanggol ang sarili, sinubukan niyang manatiling kalmado at sinabing hindi siya mananahimik. Ipinahayag niya na isusumbong niya ang insidente sa kanyang mga superior upang humingi ng hustisya sa sinapit niya. Nang marinig ito ni Robinson, isang pakiramdam ng takot at galit ang bumalot sa kanya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon sa kanyang karera sa militar at ang kanyang karangalan ay maaring masira sa isang iglap kung mabubunyag ang insidente. At sa isang sandali ng pagkawala ng kontrol, hinablot ni Robinson ang isang malaking tool o martilyo na malapit at ginamit ito kay Vanessa. Inatake si Vanessa sa mataas na parte na naging dahilan ng agarang pagbagsak sa lupa at pagkasawi ni Vanessa. Nakakalungkot na sa buong insidente walang sino man ang naroroon upang masaksihan o mamagitan. Kaya't hindi nakatakas si Vanessa sa salarin. Matapos isagawa ang pag-atake kay Vanessa, hindi tumigil si Aaron. Bagkus, mabilis na nakipag-ugnayan sa kanyang kasintahan, humihingi ng tulong sa pagtatakip ng insidente. Sa pagsang-ayon at aktibong pakikilahok ni Aguilar, isinagawa ng dalawang isang hindi makataong gawain na magpapanlumo sa sinumang makakarinig nito. Nagsimula sila na ihiwalay si Vanessa sa maliliit na bahagi, maingat upang alisin ang anumang makikilalang parte. Hindi pa nagtatapos roon. Upang burahin ang anumang natitirang ebidensya, tinakpan nila si Vanessa ng isang makapal na patong ng apog. Pagkatapos, hinaluan nila ang apog ng simento at tinakpan ng labi ng isang concrete na nagpapabagal sa proseso ng pagkabulok. Ito nga ay nakatulong sa pagtago ng biological evidence na nagpapababa sa posibilidad na matukoy ang oras ng pagkasawi ng biktima. Bukod dito, direktang tinulungan ni Aguilar si Robinson na ma-access ang kanyang Google account upang burahin ang buong history ng searches. Kabilang dito ang mga keyword na may kaugnayan sa pagtatapon ng labi, kung paano ihiwalay ang labi, at mga pamamaraan upang makaiwas sa pag-uusik. Nang magbigay si Aguilar ng detalyadong testimonya sa ahensya ng investigasyon, agad silang naglunsad ng isang paghahanap at operasyon sa pag-aresto kay Aaron Robinson. Mabilis na natukoy ng mga otoridad ang tirahan ni Robinson kung saan maaring siya'y nagtatago. Kasunod nito, isang capture team ang binuo at nagplano na hulihin si Robinson ng mabilis na naglalayong dalhin siya para sa interogasyon at linawin ang lahat ng hinala na may kaugnayan sa kaso. Gayunpaman ang sumunod na mga pangyayari ay lubos na nagpabigla sa lahat. Habang pansamantalang nakapiit at naghihintay ng interogasyon, sinamantala ni Robinson ang isang pagkakamali. Siya ay tumangkang tumakas. Nagmadali siyang lumabas ng holding area, kahit pa siya ay napapalibutan at hinahabol ng mga militar. Nang mapagtanto niyang wala nang natitirang paraan para makatakas, bumunot si Robinson ng armas at voluntaryong tinapos ang lahat habang napapalibutan nga ng mga otoridad. Ang kanyang biglaang pagkasawi ay nagpahinto ng investigasyon dahil sa ang salarin ay wala na upang litisin at para sana managot sa batas.
Bukod dito, ang dalawa pang labi na natuklasan malapit sa lugar kung saan inilibing si Vanessa ay hindi pa nakikilala. Ang pagiging malapit na mga labi na ito ay nagdulot ng hinala na maaring sangkot si Robinson sa iba pang mga pagpaslang o kahit man lang ay may kaalaman tungkol sa mga ito. Gayunpaman kung siya nga ba ang tunay na salarin sa likod ng lahat ng ito o kung mayroon pang ibang mga kasabwat ay nananatiling isang katanungang hindi pa masasagot hanggang sa kasalukuyan. Maging ang mga katanungan tungkol sa pagkakakilanlan ng dalawang opisyal na binanggit ni Vanessa nang sabihin niyang siya ay inabuso ay nananatiling hindi malinaw. Noong una bagamat binanggit ni Vanessa sa pamilya niya na inabuso siya ng dalawang opisyal, hindi niya kailanman isiniwalat ang kanilang mga pangalan. Samantala, ang pagkasawi ni Aaron Robinson ay nag-iwan ng maraming hindi nasasagot na katanungan. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili sa salita. Hindi rin siya nangatwiran o nagpaliwanag sa kanyang mga ginawa. Sa halip, mas pinili niyang tapusin na lang ang lahat, na nagtapos sa buong kabanata ng pagpaslang kay Vanessa. Maari bang ito ay isang senyales ng huling pagsisisi o nakaramdam ba siya ng pangangailangang masawi na upang hindi mailantad ang isang taong nagmamanipula sa kanya? Ang buong pag-usad ng kasong ito ay nagmula lang sa isang panig na testimonya ni Aguilar at si Robinson na pinaniniwala ang utak at direktang sanhi ng pagkasawi ni Vanessa ay hindi nga kailanman nag-iwan ng anumang pahayag. Bagamat walang konkretong ebidensya kung kukumpirmahin ito, ang pananahimik at pag-iwas ng militar ng US nang tanungin ng press tungkol sa pagkasawi ni Robinson ay lalong nagpaalab sa hinala ng publiko. Marami ang naniniwala na sa likod ng kasong ito ay maaring may mas malalim na puwersa sa loob ng militar. Maaring nagkaroon ng seryosong kapabayaan sa pamamahala at supervision na nagpahintulot sa salarin na makatakas at tapusin na nga ang lahat. Gayunpaman kung walang karagdagang ebidensya, ang lahat ay mananatiling haka-haka. Ang kaso ay opisyal na nagtapos sa paghatol kay Aguilar, ang tanging buhay na taong direktang sangkot sa pagkasawi ni Vanessa. Opisyal na inihayag ng US Attorney's Office para sa Western District of Texas ang mga kaso laban kay Aguilar. Siya ay inakusahan ng pagtulong kay Aaron Robinson sa paggawa ng mga maling gawain sa pamamagitan ng sadyang pagbabago, pagsira, pagtatago at pagtakip ng ebidensya na humahadlang sa investigasyon. Ayon sa sakdal, nahaharap siya sa pinakamataas na sentensyang 30 years sa bilangguan, 3 years ng supervised release pagkatapos niyang pagbayaran ang kanyang sentensya at multa na hanggang $1 million. Ang sentensyang ito ay tinuturing na nararapat na parusa para sa isang taong tumulong sa isang malagim na insidente at bilang bahagyang kasayahan sa dinanas ng pamilya ni Vanessa. Bagamat hindi na maibabalik ng sentensya si Vanessa, ito ay nagsisilbing isang matibay na pahayag na hindi kinukonsinte ng lipunan ang mga hindi makataong gawain at ang hustisya kahit na maantala ay dapat pa rin ipatupad. Ang kaso ni Vanessa, kasama ang lahat ng trahedya at kalungkutan nito, ay opisyal na ngang natapos mula sa legal na pananaw, ngunit ang pagkabigla na iniwan nito sa lipunan ay patuloy na umalingaw-ngaw sa publiko. Ang ina ni Vanessa na si Gloria ay minsan nang lumuluhang nagbahagi na humihiling siya sa Diyos na magdala ng tunay na hustisya sa kanyang anak. Iginiit niya na maraming tao ang sangkot sa kaso mula sa direktang tumulong hanggang sa mga hindi direktang nagtakip o nagbulag-bulagan sa katotohanan tungkol sa pagkasawi ng kanyang anak. Ang galit at pakikiramay ng publiko kay Gloria ay nauwi sa pagkilos. Sa maraming lungsod ng Estados Unidos, libo-libong tao ang kusang nagprotesta sa mga lansangan. Nagtaas sila ng mga karatula na humihiling ng hustisya at ipinahayag ang kanilang pagtutol sa sexual na karahasan at diskriminasyon sa loob ng militar. Ang kaso ni Vanessa ay talagang nagpabigla sa buong bansa at mabilis na nakakuha ng pansin mula sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Sa isang opisyal na pagpupulong na ginanap sa White House, personal na ipinahayag ni Gloria ang kanyang sakit at pakiusap sa nooy President Donald Trump. Umaasa siya na ang kanyang anak ay hindi magiging isang nakalimutang biktima at hinimok ang federal ng gobyerno na makialam upang alamin ang katotohanan at magdala ng tunay na hustisya. Ipinangako naman ni President Trump na ang FBI at ang Department of Justice ay humawak na sa kaso at nagsasagawa ng seryosong investigasyon na tinitiyak na ang katotohanan ay mabubunyag. Bukod pa rito, ang nooy US Army Secretary na si Ryan McCarthy ay gumawa ng hakbang sa pamamagitan ng pag-uutos
utos sa pagbuo ng isang independent na komite ng investigasyon. Ang komite na ito ay may espesyal na misyon na suriin at linawin ang mga umiiral na problema sa loob ng Fort Hood kung saan nga nanilbihan si Vanessa. Ang investigasyon ay nakatuon sa diskriminasyon, panliligalig, sexual na karahasan at sa pagiging epektibo ng sistema sa paghawak ng mga internal na reklamo. Ang saklaw ng investigasyong ito ay tinuturing na hindi pa naganap. Mahigit sa 31,600 na sundalong nakatalaga sa Fort Hood ang kinapanayam at komprehensibong sinuri. Pagkatapos ng ilang buwang masigasig na trabaho, nakumpleto ng komite ang 136 na pahinang ulat. Naglalaman ito ng 9 na pangunahing natuklasan at kasama ang 70 na tiyak na rekomendasyon na naglalayong baguhin ang sistema para sa pagsubaybay at pagtugon sa maling pag-uugali sa loob ng militar. Ang ulat ng investigasyon ay naglantad ng isang malalim at nakababahalang katotohanan. Sa loob lamang ng Fort Hood, hindi bababa sa 93 na kaso ng wala pang aabuso ang tinuturing na kapanipaniwala, ngunit 59 lamang sa mga ito ang opisyal na naiulat sa mga superior. Ang problemang ito ay hindi limitado sa Fort Hood, kundi sumasalamin sa isang sistematikong issue sa loob ng militar ng US. Sa iba pang mga lokasyon ng militar, 135 na kaso wala pang aabuso ang natukoy. Gayunpaman, 72 kaso lamang ang opisyal na naiulat at nagproseso ayon sa protokol. Ang malaking pagkakaibang ito ay nagpapakita ng isang seryosong puwang sa mga mekanismong dapat sanang nagpoprotekta sa mga legitimate na karapatan at interes ng mga tauhan ng militar. Ang nakapansin ay ang karamihan sa mga biktima. Sa kabila ng kanilang sakit at pakiramdam ng kawalan ng hustisya, ay piniling manahimik at hindi nangahas na iulat ang kanilang mga karanasan. Ang pangunahing dahilan ay ang kanilang ganap na kawalan ng tiwala sa mga internal na sistema ng pag-uulat at investigasyon ng militar, kung saan ang mga akusasyon ay madalas na binabaliwala o pinipigilan mula sa simula pa lamang. Noong mga nakaraan, lubhang bihirang anumang makabuluhang parusa na ibinibigay sa mga salarin sa loob ng militar, kahit pa mabigat ang kanilang mga ginawa. Dahil dito nadama ng mga biktima na ang paghahangad ng hustisya ay isang walang saysay na laban at ang takot na mawala ang kanilang mga pangarap ang pumigil sa kanila na magsalita. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!